gawin ng Administrasyong Marcos ay siraan ang magandang naging ligasiya ni former President Duterte, and most especially ito, nakikita natin na si VP Sara Duterte is a continuity ng brand o type of leadership na naipakita ng former President during the past administration. Nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Dr. Christopher Ryan Mabolog, isa pong philosophy professor at may akda po ng Radical Democracy in the Time of Duterte. Doc, good morning. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning, Jade and Adnar. Opo, si Admar. Ayan. Doc, Admar, yes. Bilang isang pilosopo, papaano ho ba niyo tinitingnan itong impeachment case ni Vice President Sara Duterte na ngayon ay inaasahan nating pagbobotohan po mamaya sa plenaryo ng Kamara? Well, tinitingnan natin ito siya from the point of view of political theory. Dalawang parte yan siya. Una, sa tinatawag natin na progressive liberalism, maaaring makita na may issue on accountability at the same time mayroong issue on transparency because it's a question of governance. On the other hand, dapat makita din siya sa perspektibo ng tinatawag natin ng communitarian politics. Dito sa type of politics na ito, titingnan natin kung ano yung sense of solidarity ng mga tao, how the issue of the impeachment actually affects the unity of the Filipino people. Kasi kung titingnan mo, ang politika sa Pilipinas is very regionalistic. So even if may mga grupo, for instance, who accuse the Vice President ng mga ganitong bagay, titingnan natin ang level of support ng Vice President, kung ano yung attachment ng Vice President, and practically yung Duterte type of leadership. For instance, sa Mindanao, kasi the former president has a legacy in terms of advancing and correcting the historical injustices. So para sa kanila, in terms of their sentiment, it's some sort of a political harassment. Kasi ang sa pag-iisip ng karamihan, halimbawa dito sa Mindanao, ang gusto lang gawin ng Administrasyong Marcos ay siraan ang magandang naging ligasiya ni former President Duterte, and most especially ito, nakikita natin na si VP Sara Duterte is a continuity ng brand o type of leadership na naipakita ng former President during the past administration. Opo, pero papaano ho ba dapat timbangin ng publiko ang isyong ito, yung political na issue ng yung political narratives nga sa pina ito at yung due process? Well, mga proseso tayo, Jade, kung titingnan natin, ito ay constitutional processes. At the same time, dapat maging sensitive din ang ating mga public officials, yung mga leaders natin, sa sentiment ng tao. Kasi ultimately, itong tinatawag natin na pursuit of the common good, kung ano yung makakabuti sa bansa, ay hindi dapat maging priority ng gobyerno. For instance, yung pamumulitika, and instead, tingnan natin kung paano yung tinatawag mo na balancing act is mag-prevail. For instance, yung tinatawag natin na public interest o public good. Kasi sa nakikita natin, there's too much politics that has been happening and nawawala ng focus ang gobyerno, for instance, in terms of addressing the economic, the social, and even the cultural problems na nagiging problema sa ngayon. So, in that regard, because of yung nagiging pinaka-punto ng gobyerno sa pagka-ngayon, it's like the whole state against the Dutertes. So yun siya, dapat yung Estado, i-focus niya ang resources niya, yung intellectual capacity niya in terms of addressing itong mga problemang economical. Because it's something that kailangan ng pagtutok at kailangan ng liderato. So, in a way, yung mga isyung ganito, legal, political, nandyan yan palagi kasi sa isang contested democracy kagaya ng Pilipinas, hindi yan siya something na you can avoid because there will be tensions, contestations between political families due to the nature of our politics. Pero at the same time, hindi dapat yung competence ng gobyerno, yung capacity ng gobyerno is nakatuon lang sa bagay na yan. Dapat i-redirect ang focus niya, i-redirect ang vision ng gobyerno para maging sustainable ang mga institusyon natin
para mabigyang solusyon yung mga problema, mabigyang lunas kung ano yung pangangailangan, most especially itong tinatawag natin na vulnerable sectors ng ating lipunan. Malaking epekto, Doc, sa democratic institutions po natin dahil nakikita ng taong bayan yung bangayan ng political factions kaysa sa constitutional process. Well, ang nangyayari kasi dito, Jade, almost always, parang yung binibigyang diin ng gobyerno is itong tension between two families. So, ang nakikita ng tao is instead of focusing para mabigyan ng solusyon itong mga economic problems natin, halimbawa yung GDP nitong last quarter is 2.8% lang. Merong geopolitical tensions dito sa Middle East which has resulted to our energy vulnerability issues. At the same time, meron tayong governance problem as a fallout dahil sa pagkakakulong ni former President Rodrigo Duterte sa ICC. Ito'y malalaking bagay na dapat tutukan ng buong estado. Ibig sabihin, kung yung pag-iisip, mindset, halimbawa ng Kongreso at ng iba pang institusyon sa lipunan is naka-focus lamang, for instance, in terms of addressing itong mga bagay na something to do with 2028, then hindi natin mabibigyan ng tinatawag natin na magandang vision, isang roadmap para makita ng tao kung ano ang solusyon in terms of how we will be able to overcome these issues that impact, especially itong mga powerless sector, itong mga ordinaryong tao. So kung po instance makita mo na ang presyo ng bilihin ay mahal, ang inflation ay 7.2% nung last quarter. So gusto makita ng tao is ano bang ginagawa ng gobyerno? Ano bang kasagutan dito? Ang kasagutan is wala sa politika. Ang kasagutan is nasa yung tinatawag natin na sustainability and risk mitigation initiatives ng gobyerno na kung saan yung tinatawag na safety nets dapat matutukan para makita ng tao at parang maintindihan niya na yung gobyerno is behind him, nasa likod niya. So ibig sabihin, ang approach dito has to be institutional at sustainable in the long term, which is a problem also if we pour money into the public sector. For instance, yung debt natin lumulubo and how can government sustain that? So isang bagay na kailangan hindi lang ng pag sasabi na mahal ko ang Pilipinas. Kailangan dito yung scientific approach. Yung approach na kung saan kinukuha mo ang best possible responses to this. At kailangan natin ng ating mga policy makers is to look into the scientific means para makita in terms of leadership and in terms of outcomes kung ano ang mas makakabuti in terms of serving the public interest. Oo. Doc, sa gitna ng matinding polarization ngayon o pagkakahati-hati o matinding pagkakahati-hati ng opinion, sa tingin po ninyo ay maiiwasan yung trial by publicity sa impeachment proceedings? Well, mahirap na yan siya, Jade. Sa ngayon, ang mga Pilipino has already made up their minds. So, nitong nakaraang mga hearing sa Kongreso, meron silang expectation na mabago. For instance, ang pananaw ng mga Pilipino when it comes to Vice President Sara Duterte. Iniisip nila na pag ipalabas, for instance, itong AMLA reports, pag maipalabas, for instance, itong SALN, mabago at, it will drag down. Yun ang expectation nila, yung trustworthiness ni Vice President Sara Duterte. Pero nakita natin na sa explanation din, hindi lang ng mga batikang abogado, kahit sa explanation ng ordinary folks on social media, naiintindihan nila that this is all about politics. Kasi there is no evidence. So meaning to say, even if you are untrained in law, okay, yung common sense, alam ng tao na they are trying to do a fishing expedition para idiin at sirain ang reputasyon ng Vice Presidente. And because of that, instead of bringing down her numbers, mas nagiging malakas ang tiwala ng tao kay VP Sara Duterte because they realize na this is all politics. Kasi the other expectation is dapat umangat at tumaas
yung rankings and ratings, for instance, ng ibang potential candidates. Pero nakikita natin na wala. Kaya it is obvious na they are doing it precisely because they want to remove the Vice President from the ballot in 2028. At yun ang sinasabi ko nga kanina, ginagamit ang buong estado against VP Sara Duterte. While that is very difficult and hard for the Vice President, at the same time, it also, kung titingnan natin, it also highlights her strength in terms of character, in terms of grace. So kahit sinasabi nila na hindi siya nagpapakita, for instance, sa mga hearings, may explanation naman dyan. It's a strategy na kung saan it's unnecessary to appear before a court where you know na hindi naman patas o fair yung labanan. So the whole point is that kung titingnan mo ang mga numero, hindi affected si Vice President Sara Duterte, and because of that, I would say that Congress has actually failed, okay, in terms of its effort to bring down, okay, so the Dutertes in this time of radical changes in the country. Opo. Doc, bago ko ipasa kay partner Adba, ano ho ang kasalukuyang kalagayan ng ating demokrasya ngayon? At maaari ho bang maging delikado sa demokrasya kung ang pagbabatayan po ng boto o pagkontra dito, pagtutol sa impeachment ay nakabatay po sa loyalty ng mga political personalities? Well, ang politika sa Pilipinas, ang basic question is, how come people elect the same names despite the fact na ang karamihan sa mga Pilipino still are in the doldrums? Ibig sabihin, nandyan pa rin yung kahirapan, nandyan yung problema sa halimbawa, basic services, public health, education, so on and so forth. So bakit ba nananatiling ganito ang type of politics sa Pilipinas? So kung titingnan natin, nandyan pa rin entrenched yung tinatawag na patronage system, which is a problem basically, especially sa mga like outlier regions, yung mga probinsyang mahirap, because ang mga political dynasties, most of the poor households depend on the support and this client patron mechanism na siyang, if you look at it, nagdi-define kung anong politika sa Pilipinas. So para sa mga liberal progressive, sa mindset nila, you need somebody like Bam Aquino, Risa Ontiveros to make this policy changes and effect institutional reforms. However, kung tingnan mo, noong 2010, yung moral recovery, institutional reforms, nakita naman natin yan with the former President Pinoy. Did it change the country? Hindi na bago ang bansa. And so if you put into the picture a Risa Ontiveros, a Bam Aquino, you expect the same approach, yung tinatawag na moral politics. But will it change the country? The answer is no, it won't change the country. That is why during the time of President Duterte, what we had is what we call a radical type of leadership, political will. Sino bang mga tinatawag natin na number one na problema dito? Ang number one problem natin is itong economic system natin na medyo pabor sa mga oligarchy. Sino ba ang tanging presidente who face up to these oligarchs? Lucio Tan, MVP, and the Ayalas, si President Duterte lang. Doon sa mga issues that are critical and sensitive na kung saan, if a president is weak, he wouldn't touch kasi matatakot siya na it will destroy, especially itong sistema na kung saan ang nagiging priority ng bansa is yung interest ng nasa taas. But President Duterte changed all that, and secondly, he rectified the historical injustices against Mindanao. Kasi ang Mindanao excluded economically, politically, socially, culturally, even sa academic discussions, yung mga issues sa edukasyon. Yung mga taga Mindanao hindi nabibigyan ng pansin at pagtuon kung ano yung kapasidad, competence, at kung ano ang pwedeng maging contribution natin sa nation building. President Duterte changed all that and tried to put, sabi pa nga niya, one foot of Muslim Mindanao, for instance, in Malacanang. Kaya nakikita natin itong mga radical changes during his time, which right now is nagiging vulnerable and at risk because of the weak approaches of the present government. So, meaning to say,
The way forward is to have a leader who possesses political will, who can respond to these issues with public interest in mind. Doc, mayong buntag si Admar po ito. Yes, Sir Admar. Kaya bang ma-overpower ng mga constituents ng isang kongresista ang bawat desisyon ng nagre-representa sa kanila ng mga kongresista? Kagaya po dito sa usapin ng impeachment at kahit man sa ano pa na dapat pagbotohan po, Doc. Well, ang nagiging problema natin dito, Admar, is sa isang participatory direct democracy, for instance, yung mga tao alam nila na sila ay may kapasidad, for example, to change the leadership in their own districts. May tinatawag natin na high chance na pwedeng yan ang mangyari. Pero sa mga distrito halimbawa, wherein yung political patronage is so entrenched, medyo mahirap siya on the part of the constituents mismo ng congressman na ito. However, mahalaga para sa isang public official yung public image niya. That is why itong mga campaigns, for instance, sa social media, can have an impact and effect sa mindset ng isang politician. Kasi mahalaga din sa isang politician, kahit na halimbawa doon sa distrito niya ay sikat siya at nakikita na siya ang tinuturing doon na pinakamakapangyarihan. When it comes to public opinion and public interest, mahalaga sa kanya ang kanyang reputasyon. And that is why itong media campaigns against some congressmen na kung titingnan natin hindi balance at bias yung pananaw niya sa impeachment, it helps and might help change the mindset of that congressman. And even if, however, sabihin natin na matalo at pursue itong impeachment trial sa Senate dahil mas marami, halimbawa yung numbers na kailangan is 106, maraming congressmen ang magi-endorse, and in that sense kasi nakuha ang 1/3 nasa Senado. Yung imahe na naipinta ng mga tao against this congressman na bias and unjustified yung naging posisyon nila, mananatili yan sa mind ng mga tao, and it helps in terms of making people realize that in the course of history, mahalaga na you make the right choice. At ano ba itong right choice? Kung ano yung kagustuhan ng mga tao na bumoto sa iyo because you represent them. You do not represent your own interests. You represent the interests of your constituents. Opo, Doc, dito naman po alam natin na ang Kongreso, dyan sa Kamara, dyan sa Senado, lalo na dyan sa Kamara, talagang numbers game po yan. Kung gusto mong may maipasa dyan ng mga panukalang batas, either suyuin mo bawat parang ganyan yung nagiging sistema po, no? And to the point na ang imahe kasi ng isang kongresista po, Doc, ang tingin ng taong bayan, obligado siya na magdala ng proyekto kahit na ang kanyang pinakapangunahing obligasyon ay gumawa ng batas. Kaya nga, mambabatas din ang, sa Bisaya pa, magbabalaod, no? Ang kanyang mga kataga po. Sa tingin nyo po, napapanahon na para amyendahan talaga ang pinaka-role? Kasi halimbawa, meron pong mga ibinulgar dito, no? Hindi to first time na issue po ng pag-aalok ng pera, pag-aalok po ng pondo para sa kanyang distrito, kapalit ng boto. Ang pinaka-recent nito na issue is itong ang impeachment versus Vice President Sara Duterte. Merong inihayag itong si Senadora Amy Marcos na di umano, merong mga alok na 5 billion pesos daw na cash. Meron daw para sa MOOE na 3 million pesos kada buwan. Meron pang 150 million pesos na pondo na para sa mga proyekto. Pera din ng taong bayan po ito, pero ginagamit kung totoo man, no? Kasi mga allegation pa ito. Pero hindi to first time na naririnig po natin na Doc, kahit nga doon sa sa unang impeachment versus Corona, naririnig din natin ito na nag-aalukan po ng pera. Sa tingin nyo po, napapanahon na ba para mabago, maamyendahan, or talagang malina naman sa konstitusyon natin ang role po ng isang mambabatas po, lalo na dito sa mga crucial na mga usaping po ito, Doc?
Yes, Admar. Well, kung titingnan natin, napakarami na ng mga batas dito sa bansa natin in terms of addressing corruption, responding to this political and socio-economic problems. Okay? So, the thing is, we have to be scientific about it. Kasi uh, kahit magkaroon ng batas o amendahan yung mga pamamalakad, I believe that it is actually a cultural sort of problem. Kasi systemic ang nagiging issue dito. So kung gagawa natin siya ito, Admar, halimbawa, ng analysis, titingnan natin, dapat makita natin bakit ganito, for instance, yung institutional na approach. Ano ba ang reason nito? So kailangan nating puntahan yung cultural context. Ano ba itong cultural context? So for instance, bakit kailangan ng congressman na magdala ng mga projects doon sa kanyang distrito? It's because of this patronage system. Yung pinopromise ng isang congressman, hindi naman bagong batas. Yung pinopromise niya is magkaroon at magtayo tayo ng bagong covered court. Bibigyan ko kayo ng bagong barangay hall. Nabanggit nga ni Congressman Luistro na itong mga ayuda is something that a congressman must deliver when in fact, alam naman natin na hindi trabaho ng mga congressman yan. Trabaho yan ng DSWD. Pero bakit nangyayari yan? So, after looking into these cultural practices, titingnan natin ano yung narratives ng mga tao, bakit ganyan? Bakit ba yan ang nangyayari? At makikita natin na it's because yung buhay nila, they are vulnerable dito sa tinatawag na political machinations. They are vulnerable to exploitation. Bakit? Kasi yung standard of living nila, it's very low. So, ibig sabihin, you have to depend on your government, you have to depend on your public officials. Paano nangyayari yan? Itong bagay na ito, if you look at it, also has a historical context. Itong mga Espanyol, there were only 5,000 Spaniards actually during the course of the 333-year rule of Spain. Pero bakit nila na-manage ang buong archipelago? Ang reason yan is itong tinatawag natin na patronage system. Yung gobyerno is bibigyan ng patron ng benepisyo ang isang halimbawa chieftain at ang chieftain siya nang bahala doon sa mga constituents niya. Meaning to say, that type of management only influences the chieftain but not itong tinatawag natin na ordinary people, yung common folks. And because of that, binibigyang pansin lang halimbawa ng mga high-ranking public officials is yung relationship nila with their immediate people. Tinitingnan lang nila kung nandyan ba at nananatili yung influence nila dito sa mga political leaders on the ground. So that is why hindi na-address kung ano yung nagiging problema ng tao. So kailangan mabago dito is not only policy, it's not only the law, kahit nandyan na ang konstitusyon, ang kailangan natin dito is a strong type of leadership that can overhaul the systemic injustice brought about by this unjust socio-cultural and historical practices. So yun ang nakikita natin, Admar, na magbibigay ng chance sa bansa natin para mabago ang politika and at the same time, kailangan nating mabago ang politika kasi ang purpose niyan is para mabago ang buhay ng tao because that is what politics is about. To help the ordinary man realize his great potential in life. So that's what democracy is. Democracy must work for the ordinary people, not the interests of those who are powerful. Opo, kasi nandyan naman yung mga local officials, yung mga nasa LGU na nakakasaklaw din doon sa mga lugar na nire-represent ni congressman. Andyan din po yung mga ahensya ng gobyerno, mga different national agencies na talagang nakatutok para po sa implementasyon nitong mga programa na sinasabing dinadala
ng mga congressman po. So pwede lang talaga na hindi manggagaling sa kanila kahit wala silang effort. Kasi ito yung gusto rin natin na maiwasan na nagagamit yung mga pondo na yan dahil nga meron silang hinahabol yung kanilang bawat boto kung nasa mga lokal na pamahalaan yan hindi naman boboto yung mga mayor, di ba? Doon sa kanila idadaan talaga yung mga proyekto sa kanilang mga constituents talaga di mas may iiwasan itong mga ganitong senaryo na lagi na lang po natin naririnig, Doc, lalo na sa isyong nasyonal. Well, ang politika kasi sa Pilipinas sa ADMAR is yung tinatawag natin na personality-based. So, ibig sabihin, itong politiko na sikat, ito na politiko na sa pag-iisip ng mga tao is siya ang makakatulong sa kanila. Ito ang binibigyan nila ng pagkakataong manalo. At kahit ang isang kandidato, for instance, is competent, reliable, trustworthy, walang bahid ng korupsyon, that person will not win kasi yung patronage system excludes itong merit-based system na kung saan kung sino yung may capacity siya sana ang nasa posisyon. At ito ang pagkakaiba ng tinatawag natin na interest-based politics sa principle-based politics. So titingnan mo for instance sa ibang bansa na kung saan meron silang parliamentary system, pipili ang tao hindi ng specific na congressman sa distrito niya, ang pipiliin niya is yung partido that has representations. So kung ilan, for instance, ang percentage na makuha niya sa eleksyon, yun din ang number of seats na makuha niya sa parliament. In that case, ang pipiliin ng tao is kung ano ba ang prinsipyo nitong partido na ito. Sila ba ay people-based? Sila ba ay sustainable in terms of sa issue sa environment and climate change? Itong economic position ba nila is something na may equitability o pabor halimbawa isang capitalistic and consumer-driven society. So pipiliin ng tao base sa mga prinsipyo. Sa atin kasi hindi ganyan ang sistema kaya nakatutok tayo kung ano itong tinatawag natin na imahe ng isang politiko at kung para sa isang constituent, itong image na ito sa tingin niya ang magdadala sa kanya ng biyaya. Ayun ang pipiliin niya. At hindi niya napansin kung ano sana yung tinatawag na bigger picture which is nation building. Kaya kahit kurap ang isang politician, nananalo ulit kasi nandun sa patronage system na kung saan ang relasyon ng client at saka patron ang binibigyang diin. Hindi yung tinatawag natin na outcome, kundi kung ano yung conditional o contractual aspect of the relationship. So meaning to say, as long as I benefit from you, yun ang nasa isip ng isang voter, I will choose you. Despite the fact na hindi nababago ang buhay ng isang botante. Opo. Doc, alam ko matagal kayo nakatutok din sa mga Duterte, no? Sa kanilang klase po ng pamumuno sa mahabang panahon dyan sa local hanggang sa naging national figure sila, lalo na nung maging presidente po ang si FPRRD, no? And alam niyo na monitor niya na rin po siguro na itong mga kampanya nila, no, na in-implement sa Davao City ay ginawa nilang national scale po, no. Pero ito rin ngayon, itong kanilang mga isinusulong, ito rin ngayon yung ibinabanat sa kanila ng mga kanilang mga kritiko mula pa dati na sinasabi na hindi naman talaga totoong anti-drugs ang mga Duterte kasi involved sila sa mga ganito ganyan. Hindi naman sila talaga totoong anti-corrupt kasi sila din corrupt. Naririnig na rin natin ito yung mga isinusulong nila na mga programa binabalik din sa kanila sa mga kritiko. Nakikita niyo po ba na mabubura sa kaisipan ng mga tao, lalo na dyan sa Davao City, kung saan na-experience nila yung pamumuno, hanggang sa buong Pilipinas na na-experience ng mga Pilipino ang pamumuno po ng isang Duterte, na mabubura po yung legacy ang nakatatak na dito, mabubura sa mga ganitong klase po ng mga kritisismo laban sa kanila. In fact, kahit noon pa, bago itong mga lumabas din ngayon ng mga issue, ganito na rin yung kanilang mga kritisismo po, Doc.
Well, alam mo, Admar, sa isip ng mga tao, walang epekto itong mga kritisismong ito. Kasi batid nila, they feel kung gaano sila inalagaan at kung anong mga pagbabago, structural changes ang na-introduce ng mga Duterte sa lungsod ng Davao. Noong 1980s, Davao was chaotic. Okay? May Sparrow Unit, mayroong tinatawag na Nicaragdao, may maraming, well, petty crimes na nangyayari sa mga kalye. Duterte changed all that. At kung ano ang achieve ng Davao ngayon in terms of its level of progress, it's something that you cannot expect in a place na malapit halimbawa sa conflict-ridden area. So, sa isip halimbawa ng ibang tao na hindi nakapunta sa Davao, kahit sa Mindanao. Mindanao is war-torn, magulo, may giyera. Pero pag nasa Davao ka na, when you feel safe, given the fact na Davao is one of the safest cities, not only in the Philippines but the entire world. Itong mga programa na implementa sa Davao, Peace and Order Program, 911, Davaoino Disiplinado, itong bus system, ito ay tinatawag natin na Nobel projects na nakikita lang natin sa mga developed and first world economies. And it's something that was made possible not only by virtue of law, it is always by virtue of leadership, Admar. Kasi yung leadership at saka good governance, magkasama yan. Kung ang pamamalakad sa gobyerno ay hindi maganda, yung magiging outcomes, economic, social, and cultural, hindi din magiging maganda. At ang mga Duterte ay nananatili sa Davao because of that type of leadership. At yung bagay na yan is something in terms of the memory of the people, hindi mai-erase. Bakit hindi mai-erase? Kasi wala silang nagawang kasalanan against the people of Davao City. Itong mga bagay na itinatapon halimbawa kay Vice President Sara Duterte is something that's made up because of, and it is obvious na may political motives and interest itong mga kalaban nila. At kung titingnan natin, yung pagpapadala, yung rendering ni former President Duterte doon sa ICC, naging negative ang impact niya sa Marcos administration. Kaya hanggang ngayon, hindi nila ma-overcome yung mga bagay na naka-apekto, for instance, sa pamamahala ni President BBM kasi yung pag-kidnap kay former President Duterte, it violates yung sovereignty nating mga Pilipino. Parang hindi lang ang karapatan ni President Duterte ang na-violate. Ang na-violate doon tayong mga Pilipino because it's as if wala tayong say kung anong pwede gawin sa isang former leader. Lalong-lalo na dito sa Mindanao kung saan nandito ang legasiya ng former President, Adman. Alright. Doc, maraming salamat po sa inyong oras. Daghang kayong salamat at sa ulitin po. Good morning. Thank you, Jade and Admar, at sa lahat ng tagapakinig ng Pulso ng Bayan ng SMNI. Alright. Doc, maraming salamat muli. Si Dr. Christopher Ryan Mabolok, isa pong philosophy professor at may akda ng Radical Democracy in the Time of Duterte.